Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako nga pala ang inyong Kuya Rons at muli ko pong ihahatid sa inyo ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Alindog ni Stanley. Narito na at nagbabalik muli ang ating kwento na pinamagatang Ang Alindog ni Stanley. Pagkatapos ng kanilang halikan ay hindi naman nakakibo ni Stanley at nagpatuloy na lamang ito sa kanyang ginagawa. Aminado din naman si Stanley na gusto niya rin si Dante, ngunit iniisip din nito ang kanyang ina. Lumipas ang ilang araw at umabot na nga ng 1 linggo. At medyo nagtataka na ni Stanley dahil hindi pa rin umuwi ang kanyang ina sa kanilang bahay. At kahit si Dante ay hindi alam kung nasaan nga ito. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ng isang tawag si Stanley mula sa kanyang ina. At nagkausap nga silang dalawa at doon nga ay nalaman nito na sumama na pala ang kanyang ina sa ibang lalaki. Kaya hindi na ito umuwi pa sa kanilang bahay at ipinaubaya na lamang kay Stanley na sabihan nga si Dante na hindi na niya ito babalikan pa at maghanap na lamang ito ng ibang babae para sa kanya. Hindi alam ni Stanley kung ano ang kanyang gagawin sa mga oras na yon at iniisip nito kung paano nga niya sasabihin ito kay Dante. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, sumapit na nga ang 5:00 ng hapon at nagising na nga sa pagkatulog ni Dante kaya nagkaroon na ng lakas ng loob na kausapin ni Stanley itong si Dante. At doon ay inamin nga nito ang tungkol sa kanyang ina na meron na nga itong ibang lalaking sinasamahan at hindi na nga ito babalik pa sa kanya. Medyo nagulat at nasaktan naman ni Dante sa kanyang mga narinig mula kay Stanley. Kaya naman hindi na nga ito pumasok pa sa kanyang trabaho at uminom na lamang ito ng alak. Hindi naman pinigilan ni Stanley si Dante sa pag-inom nito at dinamayan na lamang niya sa mga oras na yun. Ilang oras ang nakalipas at patuloy pa rin silang dalawa sa pag-iinuman. At doon ay sinabi nga ni Dante kay Stanley ang totoong namamagitan sa kanilang dalawa ng kanyang ina. At inamin nitong nagkakilala nga sila sa bar. Naging customer nito ang kanyang ina at mula noon ay naging malapit na nga sila sa isa't isa. Ngunit alam ni Dante na para bang pampalipas lamang siya ng oras at hindi naman talaga ito mahal ng kanyang ina ni Stanley. Ngunit inamin naman ni Dante na napapamahal na nga sa kanya ang ina ni Stanley kaya sumama itong manirahan sa kanilang bahay kasama si Stanley. Hanggang sa ilang sandali pa at medyo napaparami na nga ang pag-inom ng alak ni Dante at sinubukan naman itong pigilan ni Stanley. Ngunit habang pinipigilan niya ito ay bigla nga siyang hinawakan ni Dante.
Ilang sandali pa at hindi na nga nakapagpigil ni Dante at sinabi nito kay Stanley na siya na lamang ang paliligayahin nito sa mga oras na yon. Lumakas ang tibok ng dibdib ni Stanley at medyo kinakabahan din ito sa mga kilos ni Dante dahil parang kakainin siya nito at sobrang agresibo nga niya. Nang mga sandaling iyon ay sinubukan namang pumalag ni Stanley at sinabi nito kay Dante na lasing na nga ito at magpahinga na lamang sila. Ngunit hindi na nga nakapagpigil pa ni Dante at bigla nitong hinawakan ang kargada ni Stanley at kinukuha ang kiliti at kahinaan nito sa mga oras na yon. Hindi halos makakilos pa ni Stanley at parang nagugustuhan nga nito ang ginagawa sa kanya ni Dante at nakakaramdam na ito ng pag-iinit ng kanyang katawan. Ilang sandali pa at nakuha na nga ni Dante ang kahinaan ni Stanley hanggang sa bumigay na nga ito at nagpaubaya na lamang sa kanya. At nang hindi na nga pumapalag pa ni Stanley ay binuhat nga ito ni Dante papasok ng kanyang kwarto. At doon ay nawala nga sa isip nito ang kalungkutang nararamdaman. At ibinuhos na lamang nito ang mga oras sa kanilang dalawa ni Stanley hanggang sa pareho nilang hinubad ang kanilang mga damit. At ilang sandali pa at nagsimula na nga ni Dante sa pagrumbansa kay Stanley. Halos mabaliw nga nitong si Stanley at di niya maipaliwanag ang kakaibang hagod na ginagawa sa kanya ni Dante. Kaya napapahawak na lamang ito ng mahigpit. Sobrang ginalingan naman ni Dante ang mga hagod nito kay Stanley at sinigurado din nitong hindi nga ito makakalimutan ni Stanley at mababaliw nga ito sa kaligayahang ibibigay nito sa kanya sa mga oras na yon. Halos ilang oras din nilang pinagsaluhan ang kanilang mga init sa katawan. Kaya pareho nga silang napagod at hindi na nakatayo pagkatapos. Hanggang sa makatulog nga silang dalawa ng mahimbing sa may higaan nito. Kinabukasan at mag-aalas 9 na nga ng umaga at sabay namang nagising silang dalawa. At unang bumangon ni Stanley para maghilamos. Subalit biglang hinawakan ni Dante ang kamay nito at hinila pabalik sa kanya. Niyakap nito si Stanley ng mahigpit at sinabi nitong huwag muna itong bumangon at manatili muna ito sa kanyang tabi. Napangiti na lamang ni Stanley at sinabing kailangan na nga niyang magluto dahil nagugutom na nga siya kaya lumabas na ito ng kwarto. Simula ng mga araw na yon ay dalawa na lamang sila na nakatira sa bahay at hindi na nga nagpakita pa ng kanyang ina ni Stanley. Simula nang malaman nito na may relasyon na nga ang dalawa. Hindi nga nila nilihim ang kanilang relasyon at simula noon ay hindi na rin pumapasok ni Dante sa bar na pinapasukan nito at nagtrabaho na lamang ito bilang isang delivery rider ng isang online shop. Hanggang sa tumagal at umabot na nga sila ng 1 taon bilang magpartner at masaya naman ang dalawa. Ngunit paminsan-minsan ay may mga tampuhan dahil pareho nga silang may itsura kaya marami ang sa kanila'y humahanga.
Mapayapang namumuhay sila Stanley at Dante sa iisang bubong at hindi na nga sila nagkahiwalay pa mula noon at hanggang ngayon. At dito nga nagwawakas ang kanilang kwento. At dito nga'y nagtatapos muli ang ating kwento na pinamagatang Ang Alindog ni Stanley. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At abangan niyo po muli ang mga susunod pang kwento na ating itatampok dito sa aking channel at Ronski TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ito po ang inyong Kuya Rons at maraming salamat po.